plus 32 na mga hari kasama ang kanilang mga hukbo. Gaano po karami? Hello, imagine po natin. Si Ben-Hadad plus 32 na mga hari kasama ang kanilang mga hukbo laban sa Israel sa buhay po ni King Akab, sila po ang lulusubin. So sabi ko po kanina ay mayroon pong inaapi at mayroong nang aapi. So kung yung inaapi ay makita na yung nang aapi sa kanya ay malakas at sigurado ka ng talo, ano ang gagawin mo? Hello? Di ba? Ano ang gagawin mo? Kaya, dito po ay, nakita ko po dito, sa buhay po ni King Akab, sa buhay po ni Haring Akab, dito sa, kasi po sa 1 Kings, beginning po, kung mababasa po natin, ng beginning chapter 16 hanggang last chapter po ng 1 King hanggang chapter 22, nakasulat po dito ang buhay po ni Haring Akab, na kung saan siya po ay naging hari at nakita po niya na yung mga preceding kings ay gumawa po ng mga pagsalungat sa Diyos. Ngunit nung siya na po ang naging hari, ay gumawa din po siya ng pagsalungat sa Diyos. Gumawa rin po siya ng mga bagay na hindi po kalooban ng Diyos. Na kung saan, kung babasahin po natin ang Biblia, ang kautusan po ni Moses sa 10 utos, ano po, naging 2 na lang po sa New Testament. Ano po itong dalawang mahalagang ito? Ang number 1 po na 2 kautusan na lang. Ang sabi po doon sa Mateo chapter 22, ang sabi doon, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ang pangalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, kung babasahin po natin ang Biblia, ang mensahe po ng Biblia ay pag-ibig. Pag-ibig po. Kasi po kung ang maghari sa puso ng tao, una sa lahat, mahalin natin ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Napakasaya ng buhay. Di ba? Napakasaya po ng buhay. Pero, at sabi doon, ang pangalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang tanong, unang utos, mahal ba natin ang Diyos? Buong puso? Buong lakas? Buong isip? At sabi doon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero minsan ang tao, minamahal ng lubos-lubos ang kapwa, nakakalimutan ng sarili. Sinong nakakalimot dyan sa kanyang sarili? Pero ang sabi, mahalin mo bago mo magawang mahalin ang iyong kapwa, minahal mo muna ang sarili mo. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng ibigay sa iyong kapwa kung anong wala, kung anong mayroon ka, hindi mo pwedeng magmahal kung wala kang pagmamahal. Kaya noon, maalala ko noon, nung mga unang mga magulang na nag-abroad po dito sa Italy, mga 1990s, 1980s, yung mga dumating dito, uso po noon, na ilan pa lang po ang mga pumuntang mga magulang dito. Ano pong ginagawa ng mga magulang noon? Pinapadala lahat ang sweldo. Ang naiiwan lang sa kanila, bilyeto at pambili nila ng pakpak ng manok. Padala lahat. Dahil
sobra ang pagmamahal sa pamilya, ano pong nangyari sa mga magulang na nag-abroad noon? Napabayaan ang sarili. Kasi sobrang pagmamahal. Pero ngayon, binibigyan na po ng Lord ang mga tao ngayon na tirahan din ang sarili. Ngayong bakasyon ay merit ng bawat isa na regaluhan mo naman ang sarili mo ng bakasyon. Sikuhin mo ang katabi mo, narinig mo yun? Regaluhan mo naman ang iyong sarili ng bakasyon. Amen po? Merit po natin lahat na tayo po ay makapagbakasyon. Kaya dito po, titignan po natin, balikan po natin itong chapter 20 na binasa po natin. Dito po ay si Haring Akab, kung mababasa po natin, siya po ay hari ng Israel. At siya po ay, sino po ang asawa niya na kilala po ninyo? Si Jezebel. Si Jezebel, na asawa po ni Haring Akab, siya po ay anak ng hari ng Sidon. Ayan. Makinig po tayo kasi dito po ay makikita po natin kung paano po kumilos ang Diyos sa kwentong ito. Na si Haring Akab, ang asawa po niya si Jezebel. At si Jezebel, siya po ay maraming Diyos-Diyosan. Mga idols. Siya po ay sumasamba kay Baal. At si Haring Akab, since na siya po ay masyadong na-in-love kay Jezebel, pati po ang Diyos-Diyosan ni Jezebel ay kanyang sinamba. At hindi lamang po niya sinamba at pinaglingkuran, ang sabi po ng Biblia sa chapter 16, siya po ay nagpagawa siya ng templo at doon ay sinamba po niya ang Baal, ang mga idols, at doon nagalit ang Diyos sa buhay po ni Haring Akab. At ano po ang naging consequences? Tandaan po natin, lahat po ng ating nagagawa sa Diyos, laging may consequences. Ano pong naging consequences ng nagawang pagsalungat ni King Ahab sa harapan po ng Diyos? Ano pong nangyari? Ang consequences po ay hindi umulan sa loob ng 3.5 years. Imagine po natin. Ano ang mangyayari kapag hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati? Dito po sa Milano, ilang linggo na pong hindi umuulan. Nakita po natin ang mga halaman, ang mga pananim. At sabi po nila ay magmamahal ang bilihin ng olive oil. Kasi po even po ang mga puno ng oliva, dahil kulang ang ulan, kulang ang bunga. Kaya makita natin, ang sabi po ng Diyos sa pamamagitan po ni Propeta Elijah, sinusumpa ko hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati, hindi lamang ulan, ni hamog ay wala. Kaya pag po ang isang tao sa harapan ng Diyos, lalo na ang kanyang mga anak ay nagkasala, mayroon pong consequences. Hindi po, kapag tayo ay nagbalik loob sa Diyos, patatawarin niya tayo, pero ang consequences, haharapin po natin. Pero ang nakita ko po dito, sa kasalanang nagawa ni Haring Akab, dumaan po ang kanyang bayan ng consequences, pero ang kanyang lingkod na tapat sa buhay po ni Elijah, sinustain po siya ng Diyos. Paano siya sinustain? Nung wala ng pagkain, wala ng tubig, inutusan ng Diyos ang mga uwak para siya ipakainin. Kaya nakita natin sa buhay natin na ang paligid natin dumadaan man ng taghirap, tagtuyot, ng crisis, pero ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya, kailanman hindi niya pababayaan. Amen. Isusustain niya. Uutusan niya even ang uwak upang ikaw ay padalhan
ng iyong bahay yung uwak at may dalang sobre. At yung sobre na yun, mayroon palang 5,000 euro. Palakpakan ng Diyos. Di ba? Kasi sa paligid may crisis, pero ang paningin ng Diyos sa iyo at sa akin ay laging nandun. Alam niya ang ating pangangailangan. Kaya sa buhay po ni King Ahab, sa buhay po ni Haring Akab, siya po ay gumawa ng pagkakasala, hindi po siya sumunod sa Diyos at hinarap niya ang consequences. At dumating sa kanyang buhay na siya ay sasalakayin ng napakaraming hari at napakaraming mga kaaway na alam niyang siya ay talunan. At dito natin makita sa tagpong ito ng chapter 20, wala kahit isa na nasulat na siya ay tumawag sa Diyos upang siya ay saklolohan ng Diyos, upang ang Diyos ay mag-intervene. Pero ang grasya ng Diyos ay sapat. Na kahit minsan hindi tayo karapat-dapat. Kasi kapag po tayo nakagawa ng pagkakamali, wala tayong courage na humingi ng tulong sa Diyos. Wala tayong lakas ng loob na manalangin, manikluhod, na tayo itulungan ng Diyos sapagkat nakagawa tayo ng pagkakamali. Pero dakila ang Diyos sapagkat siya ay laging nandyan. Hindi man tayo tumawag, pero laging ang kanyang tulong ay laging nandyan upang tayo ay kanyang abutin. Nais ko pong talakayin natin anong himala ang ginawa ng Diyos na sa panahon na si King Ahab ay powerless, na siya bilang siya ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, pero nag-intervene pa rin ang Diyos sa kanyang buhay. Tignan po natin sa chapter 20, beginning verse 1. Ang sabi po doon, tinipon ni Ben-Hadad ang kanyang hukbo upang salakayin ng Samaria, kasama sa hukbong ito ang 32 hari sakop niya. At ang kanilang mga kabayo, karwahing pandigma, nagpadala siya ng mga sugo kay Akab, hari ng Israel, at ipinasabi ang ganito, ibigay mo sa akin ang iyong gintot, pilak, iyon na ang iyong mga asawa at anak. Ano po ang unang target po ng kaaway? Kayamanan. Akin na ang iyong gintot, pilak. Nagpadala lang siya ng mensahero. Ang lakas ng loob, ano? Diba? Nagpadala siya ng mensahero doon kay Haring Akab. Sabi niya, ipinasasabi, akin ang iyong ginto at pilak. Kaya minsan sa buhay natin, ang target ng kaaway, yung ating mga resources. Di ba? Mga resources natin. At doon ay sa ibang, binasa ko po sa ibang verse, sa mga Bible version ng Bible sa English, ang nakasulat po doon ay akin ang iyong gintot, pilak, mga asawa at mga anak. Pinag-isa niya. So ano pong unang target sa atin? Resources. Pangalawa ay family. Kaya napakahalaga po na magkaroon po tayo ng prayer of covering. Kasi ang kaaway, ang target po niya sa atin, resources and family. Kaya sa buhay po natin ngayon, wala man po tayong literal na Ben-Hadad na mga enemies sa panahon ngayon. Sa palagay natin, sino ang enemies natin? Sa panahon natin ngayon. Magsabi po tayo ng isa, sa palagay nyo, sinong enemies natin? Buti hindi magkatabi ang mag-asawa yan, baka sasabihin, asawa ko. Ang enemies. Sa panahon natin ngayon, di ba, paano natin marirelate na paano magiging related sa kapanahunan natin ngayon? Ang binabasa natin ngayon ay literal na naghira. Sa panahon natin ngayon, mayroon bang Ben-Hadad na sasalakay sa iyo ngayon? Hello? Marami. Hallelujah.
Alam po ba natin na may 3 tayong enemies? Ano ang number 1 enemies natin? Ang mundo natin ginagalawan. Di ba? Sa mundong ating ginagalawan, napakaraming temptation. Glory to God! Victory ka ngayon, nandito ka, nakaupo ka dyan. Bago ka nakadalo ngayon, ilang invitation ang nirefuse mo? Di ba? Ilang nagyaya sa iyo na palakad dito, palakad doon, swimming dito. Di ba? Birthday doon, birthday dito. Ilan ang nirefuse mo para ikaw ay nakaupo dyan? Para maipakita mo na ikaw ay mahal mo ang Diyos. Love the Lord with all your heart, with all your souls and mind. Di ba? Kasi kung sasabihin mo, Lord, mahal ko kayo. Pero nag-ring lang ang telepono. Pare, linggo ngayon. Punta tayong mag-swimming. Aba, nakalimutan mo na si Lord na siyang nagbibigay ng lahat sa'yo. Paano kung linggo-linggo may mag-invite sa'yo? Di ba? Linggo-linggo na yung upuan mong yan bakante. Pero glory to God, nandyan ka. Ibig sabihin, ikaw ay tagumpay. Palakpakan po natin ang Diyos. Kasi, ang sabi po ng Biblia, ang daan patungo sa kapahamakan ay maluwang. Napakaluwang. Napakaluwang ng daan patungo sa kapahamakan. Ngunit, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay napakasikip. Ano ang pipiliin mo? Ang maluwang na daan patungo sa kapahamakan o ang masikip na daan patungo sa buhay na walang hanggan? Sabihin mo sa katabi mo, pili. Diba? Pili. At ang pangalawang enemies natin, ano ang pangalawang enemies natin? Sarili natin. Habang tayo ay nabubuhay, may laban sa ating sarili. Hindi ang katabi mo, ang great enemy mo, kundi sarili natin. Bakit? Kasi ang kalooban ng Diyos, iba sa kalooban natin. Iba yung gusto natin at gusto ng Diyos. Ang gusto natin, pag nasaktan tayo, sasampalin natin yung nakasakit sa atin. Pero ang gusto ng Diyos, yung sumapak sa atin, mamahalin mo. Diba? Kaya taliwas lagi, kaya habang tayo nabubuhay, mayroon at mayroong battle sa sarili natin. At ang number 3 na enemy natin, ang evil spirit, si Satan. Na wala siyang ibang gusto kung hindi pumatay, sumira at magnakaw, wasakin ang ating buhay. Pero salamat sa Diyos sapagkat may Diyos na magtatanggol sa atin upang tayo ay magtagumpay. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya, dito po sa buhay po ni Haring Ahab, ang gusto po ng kaaway na una sa kanya, gintot pilak, ang kanyang mga asawa at mga anak. At dito po, mababasa po natin, ang sabi po dito sa verse 4, sumagot ang hari ng Israel, masusunod po ang sabi ninyo, mahal kong hari at Panginoon, ako at ang lahat ng sa akin ay inyo. Aba, ibang klase naman ito. Ama ng tahanan, aba, pag hinihingi na ang inyong asawa at mga anak, para lang kayo ay maligtas, laban sa kaaway, ibibigay nyo na ng kusa. Hello, Brother Budi? Pag ikaw ba inatak ang iyong pamilya at hinihingi si Sister Joyce, ang sabi ng kaaway, Budi, mahal na haring Budi, ang gintot pilak mo ay akin, ang asawa mo't mga anak ay akin. Ang sabi mo ng hari, mahal na hari, ang akin ay iyo. Aba, ibang klase. Ibig sabihin si Brother Budi, mahal na hari, ang aking asawa ay iyo. Bakit? Para lang siya'y maligtas. Kasi pag hindi niya ibinigay ang hinihingi sa kanya, maaaring siya ay patayin. Kaya ibinibigay
kusa. Kaya ang sabi po, ngunit bumalik kay Akab ang mga sugo at ganito naman ang sabi, ipinasasabi ni Ben-Hadad, ibigay mo sa kanya ang iyong ginto pilak, gayon din ang iyong mga asawa at anak. Tandaan mo, bukas sa ganitong oras, darating ang kanyang mga tauhan upang halugugin ang iyong palasyo at ang mga bahay ng tauhan mo, kukunin nila ang kanilang magustuhan. Maging aware po tayo dito. Ang kaaway na si Satan, pag binigay mo ang daliri mo, kukunin niya pati bracho mo. Di ba? Pag nakapasok siya sa buhay mo, lahat kukuhanin niya. Tandaan po natin yung binasa natin. Ano ang unang gusto niya? Ginto't pilak? Pamilya? Hindi ang sabi, papasukin ko ang bahay mo, ano man ang nagustuhan ko, kukuhanin ko. Aware po tayo dito. Ito po ay spiritual battle na kung saan ito'y napakahalaga na wag po natin bigyan ng puwang ang kaaway na makapasok sa ating mga buhay sapagkat pag nakapasok siya, sisirain niya ang ating buong pamilya. At paano po siya nakakapasok? Dahil sa kasalanan. Kaya po pag tayo, alam natin na nagkasala tayo, magkaroon po tayo ng repentant heart. Nang sa ganon, yung nagbukas ay magsasara. Nandun ang protection ng Diyos at kailanman hindi may pagpapatuloy ang gawa ng kaaway sa buhay natin, sampu ng ating pamilya. Amen. Kaya napakahalaga na ikaw bilang isang representative sa iyong pamilya na pumupunta sa lugar na ito sapagkat binibigyan mo ng karapatan ang Diyos na hindi lamang ang buhay mo ang kanyang ipagtanggol, kung hindi ang iyong buong pamilya, buong sambahayan, ipagtatanggol ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, dito po, ang nakita ko po dito, sa buhay po ni Haring Akab at sa buhay po ni Ben-Hadad, si Ben-Hadad, masyado po siyang bilib sa kanyang sarili. Masyado siyang bilib sa kanyang sarili sapagkat ang sabi niya ay akala niya yung gusto niyang kuhanin at makamit sa buhay po ni King Ahab, ganun na lang kadali. Sapagkat minamaliit niya na si King Ahab ay kunti lang ang kasama, siya po ay powerless, akala niya magagawa niya ang lahat. Ganun din po sa buhay natin. Akala ng kaaway tayo ay powerless pero mayroong Diyos na magtatanggol po sa ating lahat. Kaya dito po, si Ben-Hadad, habang siya po ay nag-prepare na lumusob, ano pong ginagawa nila? Sila'y nagiinuman. Sino dito ang pa-relax-relax? Kahit may hinaharap na battle ay relax lang sa pag-inom. Sa paglalasing. Ayan. Sila'y dito po nasulat po, kung babasahin po natin, makita po ninyo, ay sila po ay kasama ni Ben-Hadad, kasama ng 32 kings. Sila ay nagiinuman habang sila po ay sasalakayin na ng kaaway. Akala nila sa kanilang sariling lakas, sila na ay magwawagi. Kasi sila ay nananangan sa kanilang lakas, sa kanilang puwersa. At akala nila, ganun-ganun na lang at sila ay magwawagi. Kaya doon po sa panahon na si King Ahab ay powerless, na kung saan sa buhay natin, akala natin ay talunan na tayo, doon po nag-a-appear ang intervention ng Lord. At dito po ay nag-intervene ang Diyos sa buhay po ni King Ahab, na kung saan itong araling ito ay pinamagatan ko po the 3 words from God. Ito po the 3 words from God na ang sabi po dito sa verse 13 na binasa natin, the first word from God. Ang sabi po sa verse 13, dumating noon ang isang propeta at sinabi kay Akab na hari ng Israel, ipinasasabi ni Yahweh, nakikita mo ang katakot-takot na kawal na iyan, ngunit sinasabi ko sa iyo, sa araw ring ito, papagtagumpayin kita laban sa kanila, makikita mong ako nga si Yahweh. Ito po yung kadakilaan ng Diyos
na mawi-witness po natin, si King Ahab, hindi po niya deserve na siya ay tulungan. Hindi po niya deserve na mag-intervene ang Diyos sa kanya sapagkat siya po ay gumawa ng napakalaking kasalanan at hindi pa po nasulat na siya po ay nag-repent. Pero ang Diyos, alang-alang sa kanyang piniling bayan, alang-alang sa mga tao, ay siya po'y nahabag, naawa, siya po ay kahit hindi po humihingi ng tulong, si Haring Akab, nag-intervene ng Diyos. Sa buhay po natin, minsan, kahit hindi po tayo humihingi ng tulong sa Diyos, kita ng Diyos ang ating kalagayan, nag-intervene ng Lord. Nag-intervene siya. Gumagawa siya sa panahon na hindi na po natin kaya. Tayo po'y umiiyak na, hindi na natin kaya. Alam niyo, habang pinag-aaralan ko ito, at minsan, tinitingnan ko po ang aking asawa sa buhay po ni Reb. Sabi ko, buhat nung kami ay naglingkod sa Lord, ilang battle na halos hindi namin kaya na nag-intervene ang Lord. Tingnan mo ang buhay mo ngayon, ilang battle mayroon ka na hindi mo na kaya. At tingin mo sa sarili mo, hindi mo deserve na mag-intervene ang Lord. Pero nung panahon na kailangan mo, nandun ang Lord. Nandyan siya, nag-intervene siya. At sabi niya, the number one word from God is the word of promise. Siya po ay nangako. Sabi po niya kay Haring Akab, sabi niya, nakikita mo ang mga katakot-takot na kawal na iyan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, sa araw ding ito pagtatagumpayin kita. Amen. Kaya, sa buhay po natin, sa pagharap po natin ng battle, sa ginawa po ni Ben-Hadad kay King Ahab, ilan po yung mga hiningi niya? Kayamanan, anak, asawa, tahanan ng kanyang mga tauhan, papasukin, kukuhanin ang lahat ng magugustuhan. At doon, sa tingin niya siya'y talunan at biglang nag-appear ang isang propeta. At doon, sa pamamagitan ng propeta, ay nag-release ang Lord ng word. Na ang sabi niya, ngayon din ay pagtatagumpayin kita. The Lord gives help, deliverance, and protection. Binibigyan tayo patuloy ng Diyos ng tulong, ng deliverance, ng protection, even sa panahon na hindi po natin ito deserve. Ganun po kadakila ang Diyos. Kaya siya po ay nararapat na siya ay purihin, dakilain, sapagkat siya ay Diyos na mabuti. Kaya po dito, ano pong nangyari ay si King Ahab, sa buhay po natin, bago po natin makamtan ang katagumpayan, sa isip po natin, ilay po natin, timbangin natin, pananatilihin ko ba sa aking isipan ang mga salita ng mga binitawan ng mga taong nang api sa akin, ng mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi mabuti sa akin, o pananatilihin ko sa aking isipan at puso ang pangako ng Diyos na ako ay kanyang papagtagumpayin. Kasi po, pag ang pinanghawakan mo ay ang mga negativity, siguramente, buong katawan mo ikaw ay lupaypay. Sinong agree sa akin? Lupaypay ka. Kahit pa, galak na galak ang buong kapaligiran, kapag ang kalooban mo ay lupaypay, hindi mo kayang lumaban. Paano nakamtan ni King Ahab na sila ay nagtagumpay? Ang sabi po dito, sa binasa po natin, tipunin mo ang mga kabataan. May instruction ng Diyos, tipunin mo ang mga kabataan, at ang naipon niya 232 at 700 na mga kawal, at sila ay nakipaglaban, at doon sila ay nagwagi. Pero kung lupaypay ka, may instruction ng Diyos. Alam niyo po ba ang taong lupaypay dahil ang kanyang kalooban ay masyadong dito ay malamlam, walang sigla,
Di ba walang sigla, halos ayaw bumangon? Sino nakasubok nun? Hello? Di ba? Ayaw bumangon. At kapag ayaw bumangon, ayaw magtrabaho, ayaw makipag-usap, walang gustong gawin, paano makakamta ng katagumpayan? Di ba? Kasi mag-instruct ang Lord. Ang sabi ng Lord, pagpapalain kita, pagtatagumpayin kita, pero ikaw ay bumangon. Ikaw ay makipaglaban. Bibigyan kita ng lakas. Ang sabi ng Lord ay, bibigyan kita ng tagumpay, ngunit ikaw ay gumawa. Huwag kang tumigil. Babante, kasama mo ang Diyos. Huwag mong sukuan anumang pag-atake ng kaaway sa iyong buhay, sapagkat kapag ang Diyos ay nangako sa iyo na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, sasamahan kanya saan ka man pupunta. Ang sabi niya, kung tatawag ka sa akin, ikaw ay aking ililigtas at ako ay iyong pupurihin. Gagawin ito ng Diyos. Sapagkat ang kanyang pangako ay totoo at mangyayari ito sa iyong buhay. Halapakan po natin ang Diyos. Kaya doon, sabi po dito, si Ben-Hadad, siya po ay mayabang. Siya po ay mayabang, kaya po huwag na tayong magtaka kung yung mga nang-aapi sa atin ay mayabang. Sinong nakaranas nun? Di ba? Lahat naman ng mga nang-aapi ay mga mayayabang. Di ba? Kasi po dito, si Ben-Hadad, siya po ay, ang sabi po ni Ben-Hadad, sabi niya at sa verse 9, kaya't ganito ang sagot niya sa mga sugo ni Ben-Hadad, sabihin ninyo sa mahal na hari, lahat ng iniutos ninyo nung una sa inyong alipin ay gagawin ko, ngunit itong huli ay hindi ko magagawa. At umalis ang mga sugo, dala ang ganung sagot. Sa gayong nagpasabi ulit si Ben-Hadad, ganito rin ang tigit, parito ang iparusa sa akin ng mga Diyos kapag ang Samarya'y may natira kahit tig-isang dakot na abo para sa kanilang mga tauhan. Verse 11, sumagot ang hari ng Israel, huwag mong bilangin ang sisiw hanggang hindi napipisa ang itlog. Minsan, ang nang-aapi, akala niya tagumpay na siya. Di ba? Akala nila, ang mga nang-aapi, akala nila ay tagumpay na sila. Kaya minsan, lagi nilang sinasabi yung mga halimbawa, ikaw ay inaapi. Kahit mayabang yung nang-aapi sa'yo. Ang isagot mo na lang, laging sinasabi ni Reb, tignan na lang natin sa dulo. Di ba? Tignan na lang natin sa dulo, huwag natin tignan ngayon. Perke parola, walang magagawa ang parola. Basta hindi ka lamang suntukin, hayaan mo lang. Di ba? Basta kasama mo ang Diyos at may pangako ang Diyos sa iyo na hindi kanya pababayaan at bibigyan kanya ng katagumpayan. Ano mang pang-aapi ang gawin sa iyo, ipagtatanggol ka ng Diyos at ang Diyos bibigyan kanya ng tagumpay. Amen po? Pumalakpak ang mga mapagtagumpay. Hallelujah! Praise God! Kaya salamat po sa Diyos sapagkat every time na mayroon po tayong battle, tayo po ay binibigyan ng Diyos ng tagumpay. Kaya po sa verse 12, nasa kanyang tolda noon si Ben-Hadad at nakikipag-inuman sa mga haring kasama niya at pagkarinig ng gayong sagot ay sumigaw siya, salakayin ng kaaway at humanda ang bawat isa sa pagkikipaglaban. So in short po, dito po sa binasa po natin, sa verse 13 to 19, sumalakay po ang mga Israelita. Hindi po si Ben-Hadad ang sumalakay kung hindi ang mga Israelita. Dahil ang sabi ng Diyos, bibigyan sila ng katagumpayan. At doon, sila po ay nagwagi laban sa kaaway. So dito po, may pangalawang word ang Lord sa buhay po ni King Ahab. The second word is caution, babala. Sino po dito na kapag tagumpay na ay relax na? Hello? Kapag victory, nakamtan mo na ang victory, huwag po tayong mag-relax.
Ito ang number 2 word po ng Lord. Tignan po natin. Number 2 word, verse 22. Matapos ang labanang iyon, sinabihan uli ng propeta ang hari ng Israel, wika niya, magdagdag pa kayo ng tauhan. Ihandang mabuti ang inyong hukbo. Balaking mabuti ang dapat gawin sapagkat paglipat ng taon, muling sasalakay ang hari ng Syria. Grabe ang wisdom ng Lord. Nagbibigay siya ng babala. Ang sabi ay, maging mapaghanda. Na bagamat binigyan tayo ng tagumpay ng Diyos, pero the next season ng ating mga buhay na darating uli, ang battle and life, tayo'y handa. Ang sabi niya ay, magdagdag ng tauhan. Dito naisip ko dito, magdagdag ng tauhan. Alam ba natin dito, pagdating po sa financial crisis, pag nagmahal ng bilihin at kulang ang budget, anong mangyayari? Anong mangyayari? Walang mabili. So anong mangyayari? Ngayon pa lang, binibigyan tayo ng Lord ng wisdom. Kung hindi kinakailangan, huwag nating bilhin. Di ba? Darating man sa panahon, next year o anumang panahon ng maraming bills. Dahil ikaw ay nagdagdag sa iyong itinatabi, instead na ang mundo, makita mo ang mga bagay na magaganda. Sabi ng bag, bilhin mo ako, bilhin mo ako. Bilhin mo ako, nakakita ka ng sapatos, bilhin mo ako. Ba kinakausap ka? Bilhin mo ako, bilhin mo ako. Ang sabi naman ng Lord, ang babala ng Lord, anak, magdagdag ka sa ipon mo. Di ba? May battle. May battle financial. Di ba? Magdagdag ka. Kung ano man yung mga inaakala mo na may battle na haharapin natin pagdating ng panahon, kailangan tayo mag-prepare tayo. Kung battle spiritual ang kakaharapin natin, ngayon pa lang, magdagdag na po tayo ng strength spiritual. Pagdating ng panahon na may battle na kakaharapin, handa po tayo. Hindi po tayo talunan. Kaya, dito po hindi po lang sinasabi itong babala na ito na tayo ay maging mapagtagumpay. Ito po ay the word of God na magkaroon ng bibigay ng babala ang Diyos na tayo magdagdag sa lahat ng resources natin nang sa ganon, anumang laban, anumang battle ang dumating sa atin, the next season ng ating buhay, tayo po ay handa. Amen po? Tayo handa, nakatayo. Kasi po, hindi naman po ang Diyos ay, tayo ay parang robot na bibigyan tayo ng Diyos ng katagumpayan na parang ka nang hihilahin sa kaliwa, hihilahin sa kanan. Hindi po ganun. Bibigyan tayo ng Lord ng wisdom, word of wisdom. At tayo pong magdidesisyon. Hindi po ang Lord. Diba? Pag sinabi niya na, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, hindi ang Diyos ang magdidesisyon na mamahalin natin ang Diyos. Tayo. Pag sinabi ng Lord, anak, pinili kita, maglingkod ka sa akin, at pagpapalain kita, hindi ang Diyos ang magdidesisyon na ikaw ay maglingkod, kundi tayo mismo. Magdidesisyon tayo na kung saan sa lahat ng ilalaglag ng mundo at ang puso mo nagdesisyon ka na maglilingkod ka sa Diyos, uunahin mo ang Diyos. Of course, number 1 si Lord. Pero, ang mga bagay na binitawan mo, higit pa doon ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo upang ikaw ay pagpalain niya at maging masayang ganap ang iyong buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya po, the 3 words, number 1 ay the word of promise, the word of caution o babala, and number 3, ito na po yung sinasabi dito ng
number 1, yung number 2 na babala, sapagkat for the second time, dito po isa-summarize ko na lang po kasi po mahaba, for the second time, sasalakayin sila uli ni Ben-Hadad. Kaya minsan yung sumasalakay sa atin, yung umaapi, minsan hindi na kontento, bumabalik eh. Sino nakaranas nun? Di ba? Pag hindi na kontento nung una, at talo siya, anong gagawin pag natalo ang umaapi sa'yo? Di ba? Maghahanda ng debut upang talunin ang kanyang inaapi. Alam niyo po si Ben-Hadad, anong ginawa niya? Dito po ay, sabi po dito, gusto ko pong ituloy dito kanina yung bago tayo pumunta sa number 3. Ang sabi po ng propeta, sabi niya ay magdagdag ka ng hukbo. Ang sabi naman ng payo kay Ben-Hadad sa verse 23, so tignan magkadalawa ang payo. Ang sabi sa verse 23, pinayuhan din ng kanyang mga ministro ang hari ng Syria, Diyos ng kabundukan ang kanilang Diyos. Wika nila, kaya tayo natalo, ngunit labanan natin sila sa kapatagan at tiyak na matatalo sila. Aba, ibang isip. Kaya daw natalo ang mga Syria kasi daw po ang Diyos ng Israel, Diyos ng kabundukan. At ang sabi nila, ito ang technique nila, labanan natin silang muli sa kapatagan. At tiyak sila'y matatalo. Kaya minsan yung mga tao na mga umaapi sa mga inaapi nila, ano pong tinitingnan nila? Yung weak points. Kaya pag may nagbabantay sa atin, tinitingnan yung weak points. At yung weak points, doon nila babanatan at sinisigurado nila, naku, may tutumba ko na ito. Kaya doon, ang mga Syrian, akala nila, sila po ay matatalo nila ang bansang Israel sapagkat ang akala nila ang Diyos ng Israel ay Diyos ng kabundukan. Kaya minsan ganyan din po sa buhay natin. Akala natin ay pinagtanggol tayo ng Lord, binigyan tayo ng tagumpay sa bundok ng problema. At nung humarap ka na ng mga problema na wala ka na sa bundok, akala mo hindi ka ililigtas ng Lord. Hello? Of course, kahit saan ka pa humarap ng problema, ang Diyos ay makapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw at ako ay Kanyang ililigtas nasaan ka man. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Huwag po natin gayahin ang isipan ng mga kaaway na ito na ang tingin nila sa Diyos, nagliligtas lang sa kabundukan. Kahit nasaan ka man, kung ikaw ay humaharap sa Diyos, nandoon po the third word of God ay the word of assurance. Nandun ang assurance ng Lord na ang sabi niya sa verse 28, I will deliver this vast army into your hands. Kung paano i-deliver ng Diyos sa unang labanan, sa pangalawang labanan, i-deliver ka ng Diyos. Sikuhin mo, kalabitin mo ang katabi mo. Sa labanang hinaharap mo ngayon, kung pinagtagumpay ka ng Diyos noon, pagtatagumpayin ka rin niya ngayon. Amen po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen po. Ito po yung pangako ng Diyos sa atin. 3 words ng Lord na sa buhay po ni King Ahab, siya po ay hindi karapat-dapat. Sapagkat siya po ay tumalikod sa Diyos. Na dapat hindi mag-intervene ang Lord. Pero dahil ang Diyos ay dakila, siya ay Diyos na mapagmahal, Diyos na kumakalinga, ikaw at ako, sa panahon po na kailangan natin ang intervention ng Lord, na minsan tumalikod tayo sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa intervention ng Lord, pero ang Diyos ay laging nandyan. Ang pangako niya, anak, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Saan ka man nandun, sasamahan kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ito po yung pangako ng Diyos.
At yung second word po ng Lord ay, tayo po'y laging handa. Sapagkat ang buhay natin, habang tayo nabubuhay, laging may laban. Kaya tayo mapagwagi, kaya tayo mapagtagumpay, kasi po tayo ay laging handa. Kasi po sabi po sa Book of Peter, ang kaaway ay like a roaring lion. Siya ay naghihintay upang may malapang, ngunit ang Diyos, siya po ang Panginoong Hesus, siya po ang Lion of Judah, na siyang magtatanggol sa atin at magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya ikaw at ako, may assurance ang Lord sa atin na kailanman hindi niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwan. Kaya ikaw ay laging manatili at magtiwala sa pangako ng Diyos. In conclusion, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, ang sabi po, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Tayo po ay, minsan hindi tayo tapat, pero glory to God, ang Diyos ay laging tapat. Kung titignan po natin ang ating buhay, wala pong panahon na hindi po tayo pinagpala ng Diyos. Walang panahon na hindi po nag-intervene ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi dahil ikaw at ako ay mabuti, hindi dahil ikaw at ako ay tapat, kung hindi dahil ang Diyos ay tapat, mabuti, makapangyarihan, at labis na nagmamahal sa iyo. Kaya po sa araw na ito, tandaan po natin itong tatlong words ng Lord sa ating buhay, na anumang season ang dumating, anumang battle ang dumating sa ating mga buhay, tayo po may promise ang Lord, bibigyan po niya tayo ng victory, tayo ay mapagtagumpay, at ang number 2, the word na nandun po yung babala ng Lord, na tayo laging mapaghanda, para po hindi tayo talunin ng anumang battle na darating sa ating mga buhay. At ang number 3, nandun po ang assurance ng Lord na tayo ay sasamahan niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya po sa araw na ito, panghawakan natin ang tatlong words na ito ng Lord, na anumang dumating sa ating buhay, tayo po ay laging victorious. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo ay lahat ay tumayo. Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang music team. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah, hallelujah. Isipin po natin, ilang battle ang hinarap mo sa iyong buhay, na nangako ang Diyos na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Nang sabi niya, anak, ang labang ito ay laban ko. Sinasabi mo na hindi mo kaya, you are powerless, you are helpless in front of the enemy. Ngunit kapatid, kaibigan, may Diyos na nangako sa iyo. Nang sabi ng Diyos, anak, magpakatatag ka. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sasamahan kita saan ka man pupunta. At ang pangako ng Diyos, ano man ang imposible sa tao, ay posible sa Diyos. Kapatid, kaibigan, panghawakan mo sa iyong puso ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Iwaksi mo ang anumang binitawan ng kaaway sa iyo. Ang mga negativity
Huwag mo itong panghawakan, bagamat itakwil mo sa iyong buhay. Ano mang takot, itakwil mo ito sa iyong buhay. Ano mang pag-aalala, galit, o ano mang negativity, walang pananampalataya, at sinasabi ng kaaway, ikaw ay talunan. Ito ay itakwil mo at huwag mong angkinin. Ano man ang nilalagay ng kaaway sa iyong isipan, huwag mo itong tanggapin. Sabihin mo sa iyong sarili, I am more than victorious through Jesus Christ, my Lord. Oh, nanabakia, nanabashika, nanabasyande. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O God, sa panahon na hindi namin kaya, ikaw ay laging nagtatanggol sa amin. Salamat, O Diyos, sa kalakasan na binibigay mo sa amin, O Diyos. Kaya sa oras na ito, pinanghahawakan namin ang iyong mga pangako, O God, na kami ay laging mapagtagumpay sa bawat laban. At O Diyos, sa oras na ito, salamat sa wisdom, salamat sa babala, O God, na ibinigay mo sa amin, na sa oras na ito, kami ay maging matalino, O Diyos, na laging handa. Anumang season ang dumating sa aming buhay, kami ay handa, O Diyos, upang sagupain ito, sapagkat sa tulong mo, Panginoon, sa kasapatan na kaloob mo sa aming mga buhay, kaya naming harapin anumang unos, ang anumang bagyo na dumating sa aming buhay, sapagkat ikaw na Diyos ang aming kasama na makapangyarihan. Oh, hallelujah! O Diyos, salamat, sapagkat ang assurance na ikaw ay laging nandyan sa aming katabi, O God. Kami ay laging malakas. Kaya sa oras na ito, itinataas namin ang aming mga kamay. Isinusuko namin sa iyo ang aming buhay. O Diyos, ano man ang aming dala-dala sa aming puso, sa aming isipan, ikaw na Diyos ang nakakaalam. At sa oras na ito, O God, inilalatag namin ito sa inyong dakilang harapan. Tunay, O Diyos, ano man, O God, O Diyos, ang kahirapan na nasa amin, palitan mo ito, Panginoon, ng kagaanan. Ano mang kalituhan, palitan mo ito ng kapayapaan, O Diyos. Ano mang kalungkutan, palitan mo ito ng kagalakan, O Diyos. At ang panlalamig ng pananampalataya, palitan mo ito ng init ng pananampalataya. Ano mang panlalamig sa paglilingkod, palitan mo ito, O Diyos, ng init ng paglilingkod. Ano mang panlalamig, O Diyos, ng aming pagmamahal sa iyo, palitan mo ito ng init ng pagmamahal. O Diyos, tunay, ang utos mo, Panginoon, ikaw ay aming mahalin ng buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip. Tunay, O Diyos, na sa oras na ito, italoy mo ang iyong masaganang pag-ibig sa amin. Maghari ang pag-ibig, O Diyos, sa aming puso at isipan. O God, ang banal na Santong Espiritu ang siyang maghari sa bawat puso, sa bawat buhay. And may your power, your anointing flow upon us, O God. Sapagkat, O Diyos, ang banal na Santong Espiritu, kapag nanahan sa amin, O Diyos, kami ay ganap na mapagtagumpay, sapagkat ikaw na Diyos ang naghahari sa amin. Kaya sa oras na ito, mula sa aming ulunan hanggang sa aming paanan, lukuban mo kami, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. O God, at dinideklara namin, we are more than conqueror through Jesus. In the name of Jesus. O God, sa oras na ito, tinatanggap namin ang lahat ng klase ng pagpapala. Pagpapalang physical, pagpapalang emotional, pagpapalang mental, pagpapalang spiritual, at pagpapalang financial. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. O God, salamat. At sa oras na ito, Panginoon, kami ay pinuno mo na ng lahat ng klase ng pagpapala. At
sa oras na ito, even Lord God, anumang sakit karamdaman, O God, ng mga kapatid kong narito, O Diyos, kapatid kaibigan, kung anumang sakit sa iyong katawan, mayroon ipatong mo ang iyong kanang kamay at manalig ka na sa oras na ito, idinadaloy ng Diyos ang kagalingan sa iyong buhay. O Diyos, ipinapatong namin ang aming kanang kamay sa anumang sakit, O Diyos, sa aming physical na katawan. Kami nananalig at nananampalataya sa mga latay ng tamo ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Nakamtan namin ang ganap na kagalingan. Kami, O Diyos, ay ganap mong pinagaling. Kaya sa oras na ito, may your healing flow, O God, sa mga may sakit karamdaman. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. At sa oras na ito, idinideklara rin namin, O God, anumang talikala ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Dinideklara ko, O God, na yung mga matatapat na anghel sa oras na ito, inaalis ang lahat ng gapos mula ulunan hanggang panan. And deliverance flow now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are more than victorious. Oh God, we are delivered through the power and the blood of Jesus. Salamat, O Diyos. At sa oras na ito, dalanin din po namin, O God, kung paano mo kami pinagpala. O Diyos, dalanin din namin ang kabuuan ng aming spiritual family. Saan man sila naroon, O God, ang aming mga kapatid sa pananampalataya. O God, salamat sa regalo mo, O Diyos na buhay. Salamat sa regalo mo na aming pamilya. Salamat sa regalo mo na aming spiritual family. O God, hinihingi po namin ang iyong divine protection sa buhay ng bawat isa. At ang iyong masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa mula sa buhay ng aming minamahal, sa buhay ni Reval, hanggang sa pinakamaliit na bata sa buhay ni Julia. May your divine protection and your blessing, healing, protection and deliverance flow upon each and every one of us in the name of Jesus. Salamat po, God, at tunay, inaangkin na namin, O Diyos, ang lubos-lubos, masagana, overflowing na blessing mula sa iyo. At sa oras na ito, itinataas namin ang aming kamay, ikaw ay aming pupurihin, masasalamatan, dadakilain, at habang ikaw ay aming inaawitan at pinapasalamatan, niyayakap mo ang buhay ng bawat isa sa lugar na ito in Jesus' name. Awitin po natin kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord.
Sundin po natin ang panalangin ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, salamat, hinari mo akong anak. Hindi man ako karapat-dapat, ngunit ang iyong biyaya ay sapat-sapat sa bawat araw. Salamat sa iyong masaganang habag, pagpapala, sa inyong tulong sa bawat araw, sa kalakasan sa bawat araw. Panginoon, salamat sa inyong mga salita sa araw na ito, sa inyong pangako na ako'y inyong sasamahan sa bawat araw ng ating buhay. At salamat sa iyong babala na ako'y laging mapaghanda upang harapin ang bawat season ng aking buhay. At salamat sa assurance na ako'y inyong sasamahan habang ako'y nabubuhay. At ako'y laging mapagtagumpay sapagkat ikaw ay aking kasama. Salamat, O Diyos, sa iyong divine protection sa aking buong pamilya at sa lahat ng aking buong tinatangkilik. Salamat po, O Diyos, at sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay at ang aking buong pamilya, at ang idinideklara ko na ganap ng talunan ang kaaway sa aking buhay, at ako'y ganap na mapagtagumpay through Jesus, my Lord and my Savior. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalo.